Okay, salamat Miss Jeng Hidalgo 372. Sabi niya, thank you Doc, mahal ko po mga alaga kong aso pero baby pa lang sila, nakatali na po talaga. Naawa man ako kasi nakatali nga po pero kailangan Tama po yan, yung mga alaga po nating mga aso dapat po either nakatali or nakakulong sa loob ng inyong bakuran para hindi sila makaperwisyo, para hindi sila maging askal, asong kalye. O hindi sila nakaperwisyo ng mga ibang mga taong nagdadaan o kaya nagkakalkal ng basura sa ibang lugar o kaya nagkakalat ng tae, ihi at kung ano-ano pang mga sakit. At rabies, very nakakatakot yan. May isang tanong na makakuha ba yung aso niya ng rabies mula sa mga ibang aso? Oo, maaari kung may rabies ibang aso. Paano naman yung kalmot ng pusa? Oo, pwede pa rin makakuha kung merong rabies yung pusa. Dinidila-dilaan nila yung mga nila, 'di ba, yung mga kuko nila. So, ito po ay maganda po, pero may comment lang ako doon. Pag baby pa lang po yung mga puppies, no, wag niyo pong i-collar. Wag niyong lagyan ng tali. As young as mga 1 month old, naihiwalay na yan sa mga nanay, pero from that age hanggang mga 6 months old, as much as possible, wag niyong itali, yung lagi lang siya nakatali. Okay lang siguro pagka at age na sila na may collar na, tapos winowalk niyo sa labas nakatali, nakalish. Pero alalay lang kasi very delicate pa yung neck nila, lalo na yung spine, yung vertebra, yung trachea nila, and in general yung buong leeg. Delicate pa po yan, kaya as much as possible do not tie out your puppies. As much as possible, gumamit kayo ng cage or ng enclosure. And if you're going to use a cage, do not use yung mga wire cages. Yung flooring nila ay wire or bakal. Kawawa naman yung mga puppies kapag gano'n. Dapat ample din yung space, no? Kapag kine-cage yung aso nyo, malaki yung space nila para makagalaw-galaw, para hindi nasisira yung skeletal structure. Nagde-develop po kasi yung mga dogs kapag hindi siya makatayo ng maayos, hindi siya makalakad-lakad, ay detrimental din yon sa kanilang kalusugan at kaligayahan na nagko-cause din ng negative effect din sa kanilang kalusugan. So, ayan po, maraming salamat po sa mga kagaya ninyo, Miss Jeng, na very responsible owners na hindi ginagawang perwisyo ang mga alaga nyong aso. Let's enjoy dogs, let's enjoy our pets, pero let's also, not make them a nuisance or, wag silang maging peste para sa ibang tao. Thank you po.